Magandang araw mga kapanalig. Ngayon nandito po tayo sa Pandiosis ng Dambana at Parokya ng San Agustin, kung saan ngayon po ay January 8. At ngayon po ay bisperas na kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dito po sa ating Dambana ay gaganapin ang replica procession, tampok ang mga Nazareno ng bawat barangay o bawat SPPC. Tara, tingnan natin. 5 o'clock PM, nagkatipon-tipon sa patio ng ating dambana ang mga deboto ng bawat barangay at SPPC. Gayon rin ang mga Nazareno ng kani-kanila mga bisita. Bata man o matanda, lahat ay abala upang ayusan ang mga andas, ang mga karo, at ang mga Nazareno. Pasensya na agad if magkamali man po ako sa mga mailalapat kong image ng Nazareno ng bawat bisita ha. Kasama ang mga Nazareno mula sa bisita ng Subic, Tibag, Santo Rosario, Santo Cristo, San Jose, Poblacion, San Virgen de las Flores, at may ilang mga Nazareno na nasa pangangalaga ng mga individual o pamilya. Gaya na lamang ang Nazareno sa pangangalaga ni Reverendo Padre Francis Protasio Cortez III. Kay gagandang mga Nazareno. May kapanalig pa nga tayo nakakilala sa atin. Ito vlogger! Viva Nazareno! Ano pong pangalan niyo po? Parolito, Mendoza, Santiago. Nice meeting niyo po. Nice meeting niyo po, kapanalig. Gayon rin, present ulit sina Samuel Asher, John Michael, and friends dahil sila ang hahatak sa mini karosa ng mini Nazareno mula sa bisita ng Santo Cristo. So this year sa Santo Cristo, dalawang ilalabas. Sama lang kita sa miniature. Okay, okay. Ito rin yung ginamit nyo nun nung San Agustin, di ba? Active nyo sa mga procession, lagi kayong present. Very good yan, very good yan. Hi mga kapanalig! Around 5:22 PM ay dumating na ang ilang mga Nazareno tulad na lamang ng Nazareno ng bisita ng Subic. This year ay 3 Nazareno ang isinama nila sa prosesyon. Una ay ang imahe ng bisita. Pangalawa ay buhat-buhat ng mga kababaihan. Ang pangatlo naman ay sakay ng sasakyan at di umano'y galing pa raw sa Quiapo ayon kay Tatay Alfredo. Opo, ayun po. Oo, nung po na yung ginawa ko. Opo, nahingi po yun sa Quiapo. Oo, sa Quiapo. Nakuha na. Sa mahal na araw siguro, baka mapasarin na rin yun dahil sira ng mga kuwan eh. Dumating na rin ang Nazareno ng San Jose. Nakapanayam ko ang pinakamatandang deboto ng Nazareno dito. Siya rin ang caretaker ng Nazareno ng ating dambana na siyang naroroon sa Chapel of the Saints. Siya si Tatay Mar o si Ginoong Mario Cruz. Okay, okay po. Pinaka-founder ng Nazareno. Dito po kapatid ng Nazareno ng Baliwag? Okay po. Itayo ko yan 1967. Opo. Hanggang ngayon po ba kayo pong caretaker nung Nazareno po dun sa loob? Nakakaalam. Bago nila ilabas yun, sasabihin mo na sa akin. Alam niyo bang mag-80 anyos na si Tatay Mar ngayong taon? 18 kami magkakasama ang nagtayo niya. Kaya lang, yung 18, yung 17 patay na ako, lala natin. Opo, matibay po, malakas patay po. Sa pagpapako. Kaya rin po sa pagpapako. Pag-Biyernes Santo. Opo. Maging si Tatay Mar ay mayroong ring mga krus o naging pasanin sa kanyang buhay kung saan lalo niyang hinigpitan ang kapit at pananalig sa Jesus Yung Nazareno. anak ko kasi, nangako na siya, gagaling siya. Siya, mawa sa akin. Kaya lang, may nangyari na sa anak ko. Ano po nangyari po? Pumasok na ibang relihiyon. Kaya siguro kulang-kulang siyang buwan. Kinuha nilo. Ay, ganun po. May paalala rin si Tatay Mar pagdating sa pangangako na siyang nakarelita ko. Mahirap ang mangako. Sinabi niya, Daddy, tatansya ko, nangihirapan ka ng makinsab dyan. Pag hindi mo na kaya, basta mo na sa akin. Tinatanggap ko. Makakakundi, wala kaya ko dati. Yun po sabi niya. Sabi niya sa akin, nakayag nung asawa at ng mga anak ko. Nag-ibang reliyon po. Sabi lang sa akin ng banda mo din, Dad, pwede bang ako yung makiusap ko? Basahan mo nga ako ng Bible. Binasahan ko. Pagkabasa ko ng Bible, tumalikod ako, wala na. Opo. Tayo na. Huwag kayong mga ako, lagyan nyo ng baka. Opo, baka. Pag may baka, hindi ka sigurado. Opo. Pag sinabi mo totoo na ikaw ay nangangako, mahirap. Opo, mahirap po. Lagyan mo ng baka. 5:30 PM ay nagkaroon ng banal na misa sa pangunguna ni Reverendo Padre Narciso Sampana. Pagkatapos ng misa ay inatasan ng lahat na iwagayway ang panyo at umawit.
Sama-sama nagtungo sa labas para sa pagbabasbas ng mga Nazareno ng bawat bisita. Hindi lamang mga karosa ang binasbasan, maging ang mga deboto at mga imaheng tangan nila. Buti na lamang at maraming holy water si Father. Napakaraming naghahangad na mabasbasan ang mga Nazareno. Sa sama-samang pagwawagayway ng mga panyo, pag-awit ng mga deboto at pagtataas sa kanilang mga imahen, naroroon ang pagmamahal natin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. 6:32 p.m. ay nagsimula na ang replica procession. Sa mga imahe ni Jesus, ito ang talagang hindi mawawala sa mga altar ng mga tahanan. Gayon rin ang mga tangan ng mga mananampalataya. Tayo mga Pilipino ay napakaraming unos at pagsubok na kinakaharap. Ito ang mga krus natin sa ating buhay. At sa pagtingin natin kay Jesus na buhat ang kanyang krus, hindi lamang krus niya ang buhat niya, maging ang bigat ng ating mga problema, ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Binuhat niyang lahat ng iyon. Sa ganito ay nararamdaman natin hindi tayo nag-iisa sa paghihirap. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Anumang mabigat na krus ang iatang sa atin ng buhay. Time check ngayon po ay 6:35 p.m. kung saan nasa likuran ko po ngayon ang Nazareno ng Barangay Virgen de las Flores. At I think dito na po dapat magtapos ang first episode natin ng Math Ventures ngayong 2025. Hanggang sa susunod na vlog po ulit, Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Kita-kits mga kapanalig!